Sa ilalim ng karagatan ng Japan sa lalim na 100 metro, sakay sa isang malaking sasakyang pandagat ang grupo ng mga anti-terrorist private military o mas kilala bilang MITRIL. Habang nagpapasikat si Kurzweber ay ipinatawag sila ni Lieutenant Commander Kalinin kasama sina Sosuke Sagara at Melissa Mao upang ibigay ang kanilang misyon. Ang sikretong protektahan si Konami Chidori, 16 na taong gulang, laban sa mga nais dumukot dito. Nagulat si Kurz nang malaman na silang tatlo lang ang gagawa ng misyon na iyon pagkat aniya ay masyado iyong mahirap pero tinanggap na iyon ng dalawa. Dahil hindi nalalayo ang edad ni Sosuke kay Konami, nakaisip sila ng paraan upang bantayan ito nang hindi niya nalalaman. Nag-enroll siya sa eskwelahang pinapasukan nito, sa Jindai High, gamit ang kanyang totoong pangalan. Naglagay din sila ng hidden camera para nasusubaybayan din ito ni Kurz. Pero dahil hindi nagpa-inspection ng bag si Sosuke, sinita siya ng guro at doon ay inisip ni Konami na isa siyang militar at dahil na rin sa paraan ng kanyang pagpapakilala sa buong klase bilang isang sergeant. Inisip ng buong klase at ng guro na nagbibiro lang siya kaya binawi niya na lang ang sinabi niya. Maya-maya pa ay napapansin na siya ni Konami at sinabing weird ang kanyang ikilos dahil tuwing recess ay pabalik-balik lang siya sa koridor. Sinabi ni Kyoko na baka may gusto lang si Konami sa binata kaya niya napapansin ang mga kilos nito, bagay na itinanggi naman niya. Sa kalagitnaan ng pagbibihis ng mga estudyanteng babae, kinatok at binuksan ni Sosuke ang pinto dahilan para magsigawan ang mga ito. Inagip niya si Konami at itinutok ang armas sa pinto na wala namang tao. Nagalit si Konami kaya humingi ng tawad at sinabi ni Sosuke na nasanay lang siyang maging ganoong kaaktibo sa dating eskwelahan. Nang makauwi si Konami, habang may kausap ito sa telepono ay pinakikinggan iyon ni Melissa. Narinig niya na tungkol kay Sosuke ang mga sinasabi nito kaya ipinarinig niya iyon sa binata. Kinabukasan sa eskwelahan, nilinis ni Sosuke ang nabasag na estatwa dahil napagkamalan niya itong teroristang umaatake kay Konami. Pero palusot niya sa dalaga na nadulas lang siya, bagay na hindi mapaniwalaan nito. At dahil ipinapatawag siya ng guro ay tinawagan niya si Kurz at humingi ng tulong. Habang naglalakad, napansin niya si Konami na pababa na hagdan habang may isang babae ang nagtatago sa pader. Agad niyang inilabas ang kanyang baril pero kaibigan pala yun ni Konami. Biglang dumating din ang kanilang guro at dahil hindi na mapigilan ni Sosuke ang kanyang pagtakbo kaya nabangga niya ito. Nagalit ito at muling sinita sa dala niyang baril na inaakala nitong isa lamang laruan. Kinagabihan, sinabi ni Kurz na 2 araw pa lang si Sosuke sa misyon pero grabe na ang mga natamo niya. Pero sinabi ni Melissa na kung hindi alisto si Sosuke ay baka masalisihan siya ng totoong terorista. Habang nasa isang kainan si Konami kasama ang mga kaibigan nito, lingid sa kaalaman niya na naroon si Sosuke. Gamit ang binutas na dyaryo, nakita nito ang kahina-hinalang lalaki na panay ang tingin sa kanyang relo na mistulang time bomb. Tumayo ito at naglakad palayo, ngunit napansin ni Konami na naiwan nito ang maleta ng lalaki kaya kinuha niya ito upang ibigay dito. Sa gulat ay kaagad na kumilos si Sosuke upang sundan si Konami na muntik nang mabangga ng paparating na truck. Ikinagulat ni Konami na si Sosuke pala ang nagligtas sa kanya. Pero dahil napisil nito ang kokomelon niya ay sinuntok niya ito sa muka. Sa isang tren, nainis na si Konami kay Sosuke dahil napansin niya na sunod ito ng sunod sa kanya pero itinanggi niya iyon at sinabing nagkataon lang. Natakasan siya nito nang bigla itong bumaba sa istasyon ng tren pero hindi akalain ni Konami na tatalon si Sosuke mula sa bintana. Nilapitan niya ito pero itinanggi pa rin niyang sinusundan niya si Konami. Sinubukan pang paaminin ng dalaga si Sosuke kung ano ang dahilan ng pagsunod nito sa kanya, ngunit wala pa ring sinabi si Sosuke. Tinuwanan na lang siya nito sa pagiging kakaiba niya at sinabing balang araw ay makakatagpo rin siya ng mabait na makakaintindi sa kanya. Sa eskwelahan, tinuruan ni Konami si Sosuke at ang iba pang kamag-aral ng tamang paghiwalay ng mga basura sa mga nabubulok at hindi nabubulok. Napansin ng kanilang mga kamag-aral ang pagiging close nila. Nang makauwi ay pinag-aralan niya lahat ng itinuro ni Konami. Habang kumakain, napansin ni Melissa ang pagiging abala ni Sosuke tungkol sa kanilang misyon, gayong wala pa naman silang napapansin na bakas ng kalaban. Pinayuhan siya ni Kurz na magpahinga at sila muna ang bahala kay Konami. Sa Singgawa kung saan naroon sina Konami at Kyoko, nilapitan sila ni Kurz at nagpanggap na naliligaw upang mapalapit siya dito. Sumapit ang gabi, habang natutulog si Sosuke ay nakaramdam ito ng kakaiba, pero si Kurz pala iyon na lasing habang naka-duty sa pagbabantay kay Konami. Kinuwento nito sa dalawa na sina Konami at Kyoko ang nagyaya sa kanya, nang biglang magkaroon ng problema. Nakita ni Melissa ang isang tao na nanunyalahi sa pader ng gusali kaya nagmadali sila upang mahuli iyon. Kasalukuyang naliligo si Konami kaya kailangan nilang mahuli ang misteryosong tao bago pa ito lumabas sa banyo.
Nagawa naman iyong mahuli ni Sosuke at agad na tinakpan ang bibig nito at saka itinali ang mga kamay. Kinuha niya ang ID nito at nalamang iyon ay si Shinji Kazama, estudyante ng pareho nilang eskwelahan. Nakuha niya ang puting panty dito at saka hininga ng paliwanag. Nalaman ni Sosuke na inuutusan lang pala ito ng mas nakatatandang estudyante mula sa photo club dahil idolo ng mga ito si Kaname. Umalis na si Curse dahil hindi naman pala ito kalaban at ipinagpatuloy ang pag-inom ng alak habang pinapakinggan nila ni Melissa ang pinag-uusapan ng dalawa na may parehong interes sa mga armas pandigma. Hanggang sa buksan na ni Kaname ang pinto at nakita silang dalawa na hawak pa ni Sosuke ang kanyang panty. Sumiklab ang galit nito at hinampas sila ng baseball bat. Samantala, naglunsad ng missile strike sa isang whispered research facility ang Thursday ata de Danon, ang pinaka-advanced na submarino ng Mithril na pinamumunuan ni Telita Testarossa o mas kilala bilang Tessa. Habang ginagamot ni Curse ang ulo ni Sosuke, may dumating na sulat kay Melissa mula sa Dedanon na nagsasabing tapos na ang kanilang misyon sa pagbabantay kay Kaname dahil nasira na ang hideout ng mga kalaban at sa ngayon ay ligtas na ang dalaga. Binigyan din sila ng isang linggong pahinga pero kailangan pang umattend ni Sosuke sa field trip ng paaralan dahil bayad na iyon. Dumating ang araw ng field trip pero mapapansin na galit pa rin si Kaname kay Sosuke. Nang makasakay sa eroplano, dumating si Goren na tila may masamang balak. Sa Okinawa ang kanilang destinasyon at habang nasa himpapawid ay makikitang excited ang lahat ng mag-aaral. Nang biglang tumagilid ang sinasakyan nilang eroplano. Iyon ay dahil pinaslang pala ni Goren ang isang piloto nito at ang isa naman ay pinagbantaan niya kung hindi niyo susundin ang ipag-uutos niya. Sinabi niya sa piloto na dalhin sila sa papuntang Hilaga sa kanilang base sa Kangka. Walang kaalam-alam ang mga estudyante hanggang sa nagtaka na si Kyoko sa mga bundok na kanyang nakikita gayong napapalibutan naman ng dagat ang Okinawa. Kahit si Sosuke ay masama rin ang kutob sa nangyayari. Nagsimulang magpanik ang lahat ng ipaalam sa kanila ng piloto na sila ay nasa base ng Kangka Autonomous Region, at binalaan na walang awa silang babarilin kung gagawa sila ng masama. Maya-maya pa ay tinawag ni Goren si Kaname upang aniya ay gumawa ng videotape na ipapadala niya sa media. Nang subukan itong ipagtanggol ng guro ay tinutukan lang ito ng baril ni Goren kaya inagaw ni Sosuke ang atensyon nito. Nang makaalis ay kaagad na kumilos si Sosuke upang alamin ang nangyayari. Samantala, sa pagkidnap ng mga terorista kay Kaname, isinailalim siya ng mga ito sa siyentipikong pag-aaral. Lakas loob namang pinasok ni Sosuke ang base upang mailigtas ang dalaga dahil siya lang ang tanging maaasahan ng Mithril. Habang ibinabalita sa mga ito ang nangyayari at sinabing si Goren ang leader ng mga hijacker. Nang biglang may nagtutok sa kanya ng baril at tinanong kung sino ang kausap niya. Ngunit sa halip na sagutin ay kinalaban niya ito. Kumikilos naman ang Mithril upang magtungo sa Kangka upang iligtas ang mga na-hostage. Pangungunahan iyon ng kanilang air support unit na pamumunuan ng AS Team. Sa ngayon ay ibinibigay ng Lieutenant Commander ang kanyang buong tiwala kay Sosuke na kasalukuyang patuloy ang pagharap sa mga grupo ng terorista. Habang nasa Animoy Capsule, nagwala si Kaname na gusto nang makalabas doon. Nang buksan iyon ng scientist ay siniko niya ito sa mukha at nawalan agad ito ng malay. Inakala niyang makakatakas na siya ngunit tinutukan siya nito ng baril. Sinindik nito si Kaname sa pamamagitan ng pagpapaputok malapit sa ulo nito. Doon nagkaroon ng pagkakataong tumakbo si Sosuke. Napigilan niya ang balak ng scientist na turukan si Kaname ng gamot na pinag-aaralan pa lang. Nalaman din niya mula sa babae na kinidnap nila si Kaname upang malaman kung totoo ba itong whispered bagay na hindi nila maintindihan. Hanggang sa dumating ang isang tauhan doon na nakalaban ni Sosuke. Sa eroplano, umiyak at hindi matanggap ng guro na wala man lang siyang magawa para sa mga estudyante niya. Patuloy ang pagharap ni Sosuke sa mga terorista. Ginamit nila ang isang sasakyan at doon sinabi niya sa naguguluhang si Kaname ang totoo kung bakit niya ito palaging sinusundan at saka pa siya nito naintindihan. Hanggang sa bumangga sila sa isang gusali na naglalaman ng armed slave. Ginamit niya ang isa sa mga ito upang harapin ang mga kalaban. Humanga naman si Kaname nang magawa niyang talunin ang mga iyon. Patuloy ang pag-atake sa kanila ng mga terorista hanggang sa dumating na ang rescue unit. Inilayo ni Sosuke si Kaname sa lugar ngunit nakaharap nila si Goren na sumira sa armed slave. At nang akma na nitong tatapusin si Sosuke ay dumating si Curse upang iligtas sila. Doon nakatakas sina Sosuke at Kaname mula kay Goren. Matagumpay namang naalis ni Melissa ang bombang nakalagay sa eroplano ng mga estudyante at tuluyang nailigtas ang mga ito at nailipat sa kabilang eroplano. Ngunit sa paglipad ng eroplano ay naiwan sina Sosuke at Kaname.